ito yung ano, parang breaking news to. Pero ang ano natin to, inabangan talaga to. Itong pagtakbo ni ex-president Rodrigo Duterte. Ngayon naghain na siya ng ano, Certificate of Candidacy o COC sa Davao City. Pero magiging vice mayor niya si dating ano, dati Mayor Baste ang magiging vice mayor niya ngayon. Ito yun, no, lumabas ngayon sa GMA News Online na nabasa ko. Nilabas to nila ngayong October 7, 2024, 4:52 PM. So Pinas time ito. So dito sa amin, nasa umaga pa lang kami dito. So ito yun, konfirmado na. Kasi although wala pang lumabas ito mga video, pero dito sa ano nila, sa online news, lumabas na nag-file na siya ng candidacy sa pagka-alkalde ng Davao City. So ito yung magiging makalaban niya, yung si anak ni ni former congressman din ni Nograles. Yung magiging kalaban niya ngayon, babae ito. Isa to yung congressman na party list din ang galing. Ito yung magiging higpit na kalaban ngayon ni ex-president Digong. So tingnan natin kung ano talagang iba makaganapan ito, kasi nag-file pa lang to ng candidacy. Although bukas ang ano natin nito, inaabangan talaga natin kung kailan ang last day. Bukas, kasi October 8, last day ng paghain ng mga candidacy, para malaman natin kung sino-sino pang tatakbong mga mula sa lokal at saka sa nasyonal. Sa nasyonal, marami na rin ang nakikita natin na naghain na rin ng mga candidacy nila. Nakikita ko si pagkasenador, ito si Bam Aquino, nakita ko na. Ito si Abalos, Gringo Hunasan, at maraming pang iba na nakikita ko na tumatakbo ring senador. So si Chavit Singson, isa rin to nagpa-file na rin ng candidacy niya. So inabangan natin to kung maraming mga independente ang tumakbo ngayon sa Senado. So siguro ayaw nila mapakonformisyon sa kabila, ayaw nila makonformisyon rin sa kabilang side. Kailangan nila, sarili na lang nila talagang pangangampanya ang gagawin nila ito. So tingnan natin kung ano talagang pa nito, kasi ang PDP laban, kulang pa sila ng mga kandidato. Baka yung iba dito kukunin nila parang guest candidate. So ito yun. So abangan natin ulit to si President Digong, ex-President Digong, kung ano ang nito niya. Kasi nakita naman natin sa video niya, nabanggit ko to sa una kong vlog, na dapat hayaan na lang natin to na magpahinga muna, kasi nakita ko nangangayat sa niya, sa kanyang katawan. Sa kanyang press con nung nakarang araw, nakita naman natin na payat siya, pero astig pa rin naman magsalita, dahil yung mga interview sa kanya, pag hindi talaga diretso, hindi mo talaga siya klaruhin kung anong ibig sabihin, siya magklaro. Although mayroon siyang sinagot doon na medyo may pagka-bastos, kasi nga ito yung kernel na babae na parang inuugnay sa kanya. So talaga diniretso niya ang media, para sabi niya, wag na kayo kasi wag na kasi magtago-tago, wag ibang nasalita pa dyan. Kaya diniretso niya yung sagot. Makikita niyo sa mga sa press con kung ano talaga yung sagot niya. Ayun yung ngayon. Alam ko naman, hindi lang to ang mga social media nag-aabang nito, na magkaroon talaga ng linaw nito kung anong takbo talaga sa mga Duterte. Kasi ilang araw to, mula noong October 1, na pag-file ng candidacy, wala pa talaga silang klaro kung ano talagang tatakbuhan. So ito ngayon, so kung mailabas talaga to sa news na sa mainstream media, so confirm to na lalabas talaga siya pagtatakbo ulit, na galing to siya sa presidente, ngayon bumalik ulit sa Davao City para magiging alkalde. So maganda rin to, kasi dekada naman talagang hawak diyan sa Davao. So magandang rin to, na ang Davao ma-maintain talaga. Sa unang-una talaga tinitingnan na diyan, peace and order, kasi nakapunta kami diyan sa Davao nung nakabakasyon ako ng Pilipinas, nakapunta ako dyan. Napakaganda naman talaga ang Davao. Sa peace and order, sa kalinisan, makikita mo talaga na mayroon sila doon. Di kagaya sa Metro Manila na ibang syudad dyan na madumi. Kami nga, pumasok kami doon sa may mga mataong lugar. Mayroon kaming dinaanan doon sa may, mismo sa sa may parting San Pedro, Davao City. Dumaan kami doon. Napakalinis ang lugar nila.
So sabi ko, ang layo nga naman talaga ang Metro Manila pag i-compare mo sa Davao City. Ang Davao City, sabihin natin na hindi kasing laki ng mga population sa Maynila. Totoo yun, pero ang Davao City kasi, iba yung pag-organize nila doon sa mga sistema nila doon, malinis, tapos yung mga kuryente nila hindi kalat, walang salasalabat. Nakikita ko yun doon, tapos yung mga kalsada nila doon, karamihan doon nung doon kami, nasa ano yun, nasa progreso sila ng road widening doon. Ang ganda ha, ang traffic, mas organized din ang traffic. Kaya maano ko talaga na yung iba dyan magko-comment kung ano ang Davao City mismo kami, ako, naobserbahan ko at nakikita ko ano ang Davao City talaga, namumuno ang mga Duterte. Kaya yung mga ano dyan, yung sabi na magiging kalaban ni Duterte, tagilid ang mga Duterte, malabo yan. Kasi ang Davao City, pagka wala ang Duterte, hindi magiging ganyan. Kasi dati, grabing kriminal dyan ang nangyayari. So, nung hinawakan ng mga Duterte, nagiging mapayapa ang Davao City at saka luminis. So ito yun, ang parang inaabangan to sa mga social media, sa mga mainstream media, ano ba talaga ang mga Duterte. Ito na, mayroon na tayong, ito yung nakalagay dito, ex-President Rodrigo Duterte, tatakbong mayor ng Davao City sa eleksyon 2025. Anak na si Basti, busy niya. Yun ang nakalagay dito. So si Pulong Duterte, naghain din ng re-election dito sa pagka-kongresista sa Davao City. So tatakbo muli sa pagka-congressman. Ito yung na ngayon na mainit na balita to. Kasi ito talaga nga yung inaabangan natin. Kahit ako nag-aabang ako nito, isa ako sa nag-aabang nito, ano talaga ang mga Duterte. Kasi sabi ko nga nung una kong vlog, status ko ang mga Duterte. Wala silang galaw. So ito na ngayon, may galaw na. So makikita natin dito ngayon na sa Senado, walang mga Duterte sa pagkasenador. So mas maganda rin para ang mga Duterte focus na rin doon sa mga kandidato pagkasenador kung sino dapat ang kanilang i-endorso, kasi yun naman ang inabangan din natin. So marami ngayon pagpilian natin. Sa independente ako nagpo-focus kung sino dapat ang iboboto ko, kasi mukhang dito sila ngayon na hindi di ma-compromise yung kabilang side nila. Di ma-compromise sa administrasyon, di ma-compromise sa kabilang side na opposition. So tinitingnan ko nga to kung dito ako magkukuha ng mga senatorial candidate namin, kaming mga OFW, na yun ang namin tinitingnan ngayon. So sana ito yung mga kaganapan ngayon na mayroon pa tayong iba pang natin na makuhang mga magandang balita, kasi bukas pa naman ito ang last day sa pag-file ng candidacy. So bukas abangan pa natin kung ano pang mga mainit na balita, at sa mga abangan natin ito na makikita natin na sino pa ang magiging kandidato sa pagka-lokal o sa nasyonal.